Shalom Likulam! Ito nga ang huling araw ng taong 2024. At ngayong araw nga ay naimbitahan akong kumanta dito sa tahanan para sa matatanda. Ngayon na din ibibigay ang mga regalo naming mga caregivers galing sa kibbutz na aming pinagtatrabahuhan. Tinaon na din nila ang celebration ng Hanukkah. Ang Hanukkah o Chanukah ay Hebrew word na ang ibig sabihin ay dedication. At sa araw na ito ay ginugunita o ipinagdiriwang ang rededication of Holy Temple in Jerusalem. Ipinagdiriwang taon-taon ang Hanukkah ng puno ng kasiyahan at makabuluhang istorya. At narito ang istorya ng Hanukkah. Noong unang panahon, ilang libong taon na ang nakakalipas sa bansang Israel sa gitna ng walled city of Jerusalem, naroon ang napakagandang templo. Sa bansang Syria naman, nakatira ang isang hari na nagngangalang Antiochus na ayaw sa mga taong hindi umaayon sa kanyang mga paniniwala. Kaya naman sa mga panahong iyon, iniutos niya ang persang umanib ang mga taong kanyang nasasakupan sa kanyang paniniwala at relihiyon. Nang sumalakay at nasakop ang Israel ni Antiochus, iniutos niya sa kanyang mga hukbo na sabihin sa kanyang nasasakupan na tanging ang kanyang mga Diyos lamang ang maaari at nararapat na sambahin. Sa pilitan niyang pinasumpa ang mga Hudyo na talikuran ang kanilang relihiyon at kaugalian, sa halip ay sundin siya. Inutos din niyang lahat ng Jewish temple ay sirain, kasama na dito ang nasabi ko kaninang magandang templo sa walled city of Jerusalem. At sa panahong iyon, sa lahat ng susuway ng ipinag-uutos ni Antiochus ay mapaparusahan ng matindi. Maraming mga Hudyo ang sinunod ang mga utos ni Antiochus dahil sa takot. Ngunit ang ilan naman ay may lakas na loob para tumanggi. Isa na dito si Judah Maccabee. Si Judah at ang kanyang mga kapatid ay ang mga matatapang na mandirigma. Sila ay bumuo ng hukbo laban kay Antiochus at ang kanyang mga tauhan. Kulang man sila sa mga tao at puwersa, ang mga magkakapatid na Maccabee ay lumaban sa Syrian army ng buong lakas kasama ang kanilang nabuong hukbo. At dahil sa tapang at lakas ni Judah at ang mga Maccabees army, natalo sila Antiochus at matagumpay na nabawi ang templo ng Jerusalem. Gayunpaman, nang pumasok sila sa templo sa unang pagkakataon pagkatapos ng labanan, nalungkot sila nung makita ang templo kung gaano ito kagulo. Maduming mga gintong pitsel, basag ang mga marmol sa sahig at walang langis upang sindihan ang minora. Ganito po ang itsura ng minora. Nagsimula nga silang linisin ang templo at pinagtatanggal ang mga simbolong nagpapaalala sa relihiyong minsang ipinilit sa kanila. Habang naglilinis, nakakita sila ng maliit na lalagyan ng langis. Alam nilang lahat na yung ganong klaseng dami ng langis ay magtatagal lamang ng isang gabi. Pero isang himala ang naganap. Sa halip na isang gabi lamang iilaw, ang mga lampara ay patuloy na nagniningas at nagniningas. At ito ay nagtagal ng 8 araw at gabi. At sa panahong ito, ang mga Maccabees ay nararamdamang ang Panginoon ay kasama nila. Yan ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang ang Hanukkah taon-taon. At ang dahilan kung bakit nagsisindi ng isang kandila bawat araw sa mga minora sa loob ng 8 araw. At ngayong taon, ginunita ang Hanukkah mula December 25, 2024 hanggang January 2, 2025. Ito nga pala ang video clip ng pagkanta ko sa tahanan ng mga matatanda. Sa tinagal-tagal nga ng panahon, ngayon lang ulit ako kakanta sa harapan ng madaming tao. Ni-request nga nila itong kakantahin kong ito dahil paborito daw ito ng mga lolo at lola na nakatira dito. Medyo kabado din ako dahil wala akong practice kasama ang tutugtog ng piano sa kakantahin ko. Saka na lang kami nag-practice 10 minutes bago magsimula ang kanilang programa. Pero sabi ko na lang sa loob-loob ko, bahala na. When I find myself in times of trouble, I'm very close to me, speaking words of wisdom like me. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom like me. Now, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Pagkatapos nga ng programa ay ito ang mga pinagsaluhan naming kinain. Ganito sila kasimple maghanda. Ganito nagtapos ang bagong taon naming mga caregivers dito. Kumain kami ng tinapay, corn soup para sa malamig na panahon, meron ding kape at tea. Kinaumagahan naman January 1, 2025, ganito naming sinalubong ang unang araw ng taong ito. Nagsalo-salo kaming mga caregivers na kumain dito sa Miasdim. Bale kanya-kanya na kaming dala ng pagkain kung anong available at pwede naming mailuto sa aming mga bahay. Ngayon siya, hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, huwag kakalimutang magdasal palagi. Lehit raot!